Ayan, so a-blessed evening po sa lahat. So ngayon po sa ating call to worship, akin pong ilalapag ang verse na ating babasahin. Ito po, matatagpuan po siya sa Psalms 100 verse 1 to 5. Sabi po dito, "Make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Know that the Lord, He is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him. Bless His name. For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generation." Ayan, so amen and amen. Ayan, so sino na po ba ang handa na magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon? Pa-cheer up naman po. Ayan, so ayan, God bless, amen and amen. Ayan, so sa ating pong praise and worship, kung alam niyo po ang kantang ito, malaya po tayong sumayaw, malaya po tayong sumabay. Ayan, amen. Come on. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, praise when surrounded. His praise is the waters, my enemies drowning. Come on! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that this Jericho down. Oh, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Ayan, patuloy natin siyang bigyan ng papuri at pasasalamat because He is good. And amen. I praise 'cause you're sovereign, I praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, I praise 'cause you're true, I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Come on. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord,
oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How can I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Come on, let's go. Come on, let's start. Let everything God is fed. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything God is fed. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything God is fed. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything God is fed. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan, amen and amen. So, sino ang blessed? Ayan, bigyan po ng isa pang cheer up sa mga na-bless sa ating praise. Ayan, so sa patuloy po natin na pagbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon, malaya po tayo sumabay sa kanta, atin pong awitin ang Yet the King Will Come. God, don't give up on me yet. I know I'm not your best bet, but I'm trying, so don't give up on me yet. And God, don't leave me here alone. I know I need to grow still, and I'm trying, but don't leave me here alone. I know we've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. Come on, let's give him praise. God, I know it makes no sense. You love me time and time again, but I still need your mind, eh? Yeah, I know it makes no sense. I know we've come so far, but got so far to go. And with these brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. Don't give up on me. Say Jesus, don't give up on me. Don't give up. Don't give up. Don't
you knew that I would change. And I think that you're trying to tell me it's okay. I know we've come so far, but got so far to go. And with this brand new scars and this broken heart, it's hard to really know if there's a reason and if I'll ever see it. But I wanna believe it. So don't give up on me yet. Don't give up on me yet. Don't give up on me yet. Ayan, so bigyan po natin ng paunting prayer po sa ating Panginoon. Let's all pray and feel the presence of God. Lord God, salamat po Lord God sa araw na ito. Salamat po Lord God sa gabing ito na nagtipon-tipon po Lord God kami upang pagbulay-bulayan ang iyong salita. Salamat po Lord God sa buhay ng bawat isa na nasa loob ng Family VR na ito. Lord God, bless each person po Lord God na andito. Ikaw na po ang bahala na mag-open po Lord God sa puso ng bawat isa na i-open mo po Lord God ang heart namin sa nais po Lord God na malaman namin ngayong gabi. Ikaw na po Lord God ang bahala na i-guide po Lord God kami ngayong gabi sa lahat po Lord God na magsasalita, O Lord. Ikaw na po ang bahala na ipa-feel po, Lord God, na i-bring po, Lord God, ang Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Lord God, sa lahat ng blessings, O Lord. Sa inyo po namin ibinabalik lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, at lahat ng pagsamba. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Good evening po sa lahat. Ay. Ang ating scripture reading po ngayong gabi ay matatagpuan sa 2 Corinthians 13 verse 5. Kung may Bible po kayo there, sabayan niyo po kong basahin. Sabi po dito, examine yourself to see if you are in the faith. Test yourself. Don't you understand that Jesus Christ is in you? Unless of course you fail the test. 2 Corinthians 13 verse 5. Amen. Napakaganda talaga ng awitin at ang ating verse for this evening. God bless everyone. A blessed evening. Kamusta kayo lahat? Alam ko yung iba dito nagtataka, bakit walang profile tong isa? Wala kasi akong naka-save na profile ng dati ko, so hindi ako makapag-generate ng bago. So magtiis na lang ho muna kayo kung ano mang klaseng hayop tong nasa profile ko ngayon. I believe hindi naman importante kung ano yung nakikita sa profile sapagkat if I really may copy lang si Pastor, why not? Pero wala talaga. So, by the way, this is Sir Winter or Sir Atum as of now, no? I just want to give you a quick recap, no? Recap. Ano pala, history. Alam niyo po ba si Winter ay galing lang din kay WePlay na name. Binigay niya sa akin nung pagkagawa ko ng account. So, pinanindigan ko na. Tapos ito din, si Atum. So, feeling ko, gustong-gusto talaga ni WePlay na magbigay sa akin ng mga ganitong klaseng pangalan. Pero by the way, no, this evening, medyo ano yung topic natin? Medyo mabigat-bigat. Sino dito mga nag-attend ng church last Sunday? Last Sunday. Naka-attend. Ayan. Ito, a friendly reminder lang sa mga nag-first fruit. Baka makarinig kayo mamaya ng medyo masakit na turo. Tapusin ho natin bago ho tayo mag-react. Yan. A reminder lang, tapusin ho natin yung preaching bago ho tayo mag-react at bago ho tayo gumawa ng conclusion. Ayan.
Ayan, I miss you too, Pastor Fishbone. So ayan, blessed evening. Bago tayo magsimula, tayo manalangin ho muna. Let's pray. Father God in heaven, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salitang naririto ho sa aming harapan ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ako po ang iyong ginamit upang ihatid ito sa aking mga kapatid. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtuturo sa akin at sa pagtuturo ngayong gabi, Panginoon. Naway po'y ang tanging salita at salita lamang mo po ang lalabas sa aking bibig, hindi po dahil sa emosyon ko lamang, Panginoon, hindi lang dahil sa idea ko, Panginoon, kundi dahil ito ang gusto mong iparating sa mga tao ngayong gabi, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, and continue to guide us. Guide me, Panginoon. I pray in the name of Jesus Christ in the Holy Spirit. Amen and amen and amen. Sisimulan na tayo. Tagal na rin ni Pastor hindi nakapag-preaching, ano? So kapag lubog si Pastor or lag, please PM me admins. So ito, sa mga nasa TikTok, nasa Facebook, nanonood na ng mga video dyan, sa mga nasa Roblox, sa mga nasa Mobile Legends, balik muna. Balik muna tayo. Makinig muna tayo ng preaching. Mamaya na yan. In this world, mga kapatid, magsisimula na ho tayo. Aware ba kayo na dito sa mundo punong-puno ng mga peke? No? Punong-puno ng peke. Peking pera, peking baso, peking cellphone, ano pa? Peking kaibigan, ano pa? Peking bigas, peking prutas, peking bulaklak, ang daming peke, peking pag-ibig. Aray ko. Sino dito mga nadali ng peking pag-ibig? Yung mga pinangakuan, mga peking pangako. Na mga pinangakuan na ikaw lang at ikaw lang. No? Tapos, pinangako din sa iba. Napakadaming peke sa mundong ito ngayon. Napakarami. Hindi natin maiiwasan yan. Sa pera pa lang. Diyan pa lang sa sinasabi natin peking pag-ibig, medyo marami-rami na ang biktima dito. For sure, marami nang kanina na pa, aray. No? Nakakalungkot lang din isipin, meron ding tinatawag na peking Kristiyano. Kung masakit na ngang pakinggan na peke yung pag-ibig niya sa'yo, how more na makarinig ka ng pekeng Kristiyano. Sorry to tell mga kapatid, but this is the truth. Pastor, ano ba naman yan? Kakabalik mo lang, bakit nananakit ka agad? Sila yung mga taong magaling magsaglita patungkol sa relihiyon, pero kulang naman sa gawa. Sila tong mga, kung makapaglabag ng mga memory verse, makapaglabag ng mga theology, napakagaling. Pero sila mismo, wala nun. Kaya nila magbigay, pero hindi nila kaya mag-take. Pastor, napakasakit mo naman kung tatawagin mong peking Kristiyano. Wait lang. Hindi pa ako tapos. Kung masakit na ho yun. Teka lang. Meron pa. Ano pa lang yun? Para ka palang binangga ng bisikleta, meron pang truck. Sila yung mga taong magagaling magsalita, no? Sa mga, about the relihiyosong salita, pero malayo ang puso sa Diyos. Tulad ng sinabi sa ating Bible verse ngayon, sa 2 Korinto, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nananatili sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Ngayong gabi mga kapatid, pag-usapan natin ang tatlong katotohanan o palatandaan ng isang huwad na pananampalataya. Hindi para humusga ng iba. Uulitin ko. Hindi natin to ipipreach, hindi natin to ituturo, hindi natin to pag-uusapan to judge others. Kundi para i-remind na rin ang sarili ninyo. Upang suriin ang ating mga sarili or ang ating mga puso. Hindi natin to pag-uusapan just to judge the others. Alam ko yan, sino yan? Si Pastor, si ganun yan. Pastor, si ganyan. Pastor, ikaw yan. Si Sister Luna yan. Si Pastor Fish yan. Si Sister Ruchi. No. Hindi ko po to pinipreach to attack other religion. I'm not preaching to attack other people. I am preaching para sa atin. Nagpipreach ako para suriin natin ang ating sarili. Kung tayo po ba ay tupa pa
or lobo na nagsusuot ng maskara ng tupa. Because the title of this preaching is, ano yung pastor? Sabi ko pa sa preaching kanina, the truth, the behind mask. This preaching, no? Ang title po ay the truth behind the mask. Meron akong kanina ito. Ayoko sana to i-send kasi nakakatakot pero para maging ano kayo. Ayan, 'di ba nakakatakot tignan parang pag-horror. Kaya ayoko sana i-send kanina pero sige na lang para ma-catch up natin. The truth behind the mask. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. And our first point is, ang peking Kristiyano ay puro salita pero walang gawa. Anong tawag diyan sa mga 'yan? Mga lip service. Gagaling magsalita eh. Subukan mo magpa-evangelize, ayaw. Ang galing-galing magsalita eh. Subukan mo ilagay sa field, ayaw. Ang unang palatandaan ng pekeng pananampalataya ay ang pagiging magaling sa religious language pero walang laman ang pamumuhay. Sila yung mga taong praise the Lord pero hindi naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Pag nasa simbahan, praise the Lord. Pag nasa program, praise the Lord. Pag nasa harap si sister, praise ng Lord. Pagkaharap si tropa, mura ka ng mura. Aray ko. Di ba? Pag tinanong, umiinom ka ba brother? Hindi. Tuwing first Sunday lang ng month, kasi di ba meron tayong practice na the Last Supper. Pero tingnan mo yung My Day, nagtitimpla ng GSM Blue with tongue. You see? Ang gagaling magsalita pagdating sa simbahan, na sumasagot kay pastor, sumasagot sa ganito. Pero hindi mo naman naaano sa buhay mo. Mahirap po yan, kapatid. Ang sabi nila, kilala nila ang Panginoon. Di ba? Sabi nila, kilala namin ang Panginoon. Kung kilala natin ang Panginoon, hindi lang dapat natin kilala ang Panginoon, sumusunod tayo sa Panginoon. Hindi sapat ang kilala mo lang siya. Bakit? Yung mga adik, kilala din naman nila yung pulis eh. Eh ba't nagdodroga pa rin? Eh yung mga terorista, kilala naman nila yung presidente eh. Ba't nagte-terorista pa rin? Si Satanas nga, kilala ang Diyos eh. Eh ba't demonyo pa rin? And tayo mga kapatid, kamusta ang ating buhay? Lip service lang ba tayo? Hanggang praise the Lord lang ba tayo? Hanggang amen lang ng amen lang ba? Hanggang sa pagtatanggol na lang ba tayo ng ating doktrina? Eh, kamusta ang buhay mo? Baka napakagaling mo na mag-preaching. Baka napakagaling mo na mag-praise and worship. Pero yung buhay mo, palubog. Kamusta? Ikaw mismo, kinakamusta kita, kamusta ka? How's your spiritual life? Baka napakagaling mo sa simbahan, yung sarili mo, wala na. Baka napapakilala mo ang Panginoong Hesus sa ibang tao, or ikaw ay hindi mo kilala ang Panginoon. Lip service lang ba tayo mga kapatid? Sabi pa nga sa Mateo 15:8, di ba, iginagalang ako ng bayang ito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Ano? Hanggang lip service, hanggang doon na lang ba tayo? Praise the Lord! Mamaya, gin bilog with tanduay, with pundador. Hey! Praise the Lord, amen, amen. Pero mamaya, manonood ako ng video na hindi ko dapat panoorin. Angas mo. Youngsta na yarn. Geng yarn. Pasensya na mga kapatid dito sa kwarto. Amen? Hindi po pwedeng puro na lang tayo praise the Lord, pero praise the Lord, sabi ko nga nung last, hindi mga kapatid, hindi tayo pwede amen ng amen, pero hindi natin sinasabuhay ang bawat ini-amen natin. Kapag sinabi ninyong amen, ang meaning po ng amen is yes.
Uma-agree kayo sa sinasabi. So kapag sinabi nating amen, ibig sabihin tinatanggap natin, ina-agree natin. Eh how come pag sinabi ni pastor na bawal uminom, amen tayo ng amen, pero ang ending nandun lasing. Amen ng amen tayo nung sinabi ni pastor na bawal chismosa, pag-uwi sinabi, alam mo ba si pastor napakasama ng ugali. Pinaringgan ba naman ako sa message? Amen ka ng pagdating ng end of the day, ganun pa rin naman. Ano ka, lip service? So, hindi po pwede laging gano'n mga kapatid. Saglit lang po. So, hindi ho hindi po puwedeng laging gano'n. Hindi po puwede na lagi na lang tayo na lip service. Madaling sabihin na Kristiyano ka, madaling mag-post ng Bible verse sa Facebook, pero ang tunay na sukatan ay hindi ang sinasabi ng iyong labi, kundi ang takbo ng iyong buhay. Kapag walang nakatingin na ibang tao, ang pekeng Kristiyano ay maingay ang bibig pero tahimik ang gawa. Sorry to tell. Ang pagiging Kristiyano po ay hindi nakabase kung ano yung mga pinagsasabi ng labi mo. Ang bilis-bilis lang mag-share ngayon ng Facebook eh. Mag-share ka lang ng mga taong binabautismo, Kristiyano ka na. Mag-share ka lang ng video na si Kristo pinapako. Ang gwapo ni Kristo dun sa video, no? Alam mo yan, kahit pinapako na siya, ang gwapo pa rin. Ah, naka-six packs abs ba naman? Pag-share mo ng ganun, edi ulo ko si Pastor, ulo ko si Winter, napaka-Kristiyano. Mag-share ka lang ng John 3:16 kahit hindi mo alam ang context, ano ka na eh. Kaya mag-share ka lang ng ibayo mo lang ang Jeremiah 29:11, Kristiyano ka na kahit hindi mo alam anong meaning. Napakadali maging ano ngayon, maging Kristiyano kuno. Mag-amen ka lang sa preaching ni pastor, pumunta ka lang ng saglit sa service ni father. Kristiyano ka na. Pero ang tanong, kamusta ang buhay mo? Kristiyano ka ba? Kamusta ang buhay ninyo? Kristiyano pa ba? Ang buti pa yung Facebook, napaka-Kristiyano. Eh yung may-ari, ganun simple lang. Kristiyano sa Facebook, thirst trapper sa TikTok. Panik sa aking mga pogi. Pogi. Mga ganun sa TikTok eh. Uulitin ko po mga kapatid. Sorry to tell ah. Sorry ho. Madaling sabihin na Kristiyano ka, madaling mag-post ng Bible verse sa Facebook, pero ang tunay na sukatan ay hindi ang sinasabi ng inyong labi, kundi ang takbo ng inyong buhay. Kung kayo po'y tunay na Kristiyano, nakikita ho yan sa buhay ninyo. Kung paano kayo gumawa, kung paano kayo gumalaw bilang Kristiyano, kung paano kayo mamuhay na bilang may Kristo. It's not always about what you're posting in Facebook. It's not always about kung gaano ka ka-active sa simbahan. Sa paano ka gumalaw. Kasi to tell you the truth mga kapatid, wala namang Facebook account sina Paul eh. Ni wala ngang Facebook account si Moses eh. Pero bakit naging Kristiyano sila? Nagwo-work sila as Christian. They're preaching the they're preaching the word of God. They're telling people about God and nakikita sa buhay nila. They're not perfect. To tell you, they're not perfect. Si Moses nagda-doubt. Si Moses nagiging depressed. To tell you, even may Diyos na si Moses that time. Na-depress si Moses, sabi niya, Lord, ito ba yung way mo para patayin ako? Nakakapagod. Ano yung mga kapatid, hindi naman dapat perpekto yung pagiging buhay Kristiyano ninyo. Okay lang po ma-fall. Okay lang po ma-fall sa kalooban ng Panginoon. Kapag hindi mo na kaya maging si Moses ka, isuko mo sa Diyos. Okay lang po lumuhod basta para sa Diyos. Lumuhod ka, umiyak ka, isurrender mo sa Kanya. Hindi po laging matatag. To tell you honestly, ako po, na-fall rin ho ako. Pero nag-surrender ako sa Panginoon. Pastor Fish, ako, hindi ko alam ang buhay ni Pastor Fish pero I know, in someday, or hindi pa man nangyari, alam ko, magbibigay ang Panginoon, ikaka-fall ni Pastor, pero alam ko, sa Panginoon niya rin ulit iso-surrender yan. Okay lang po bumagsak, basta isuko sa Panginoon. Ang masama dyan, ibaksak na nga, diretso pa impyerno. Eh yun, wala tayong magagawa. Party-party ka na lang doon. Okay lang po umiyak, hindi po kayo dapat maging dapat kahit hindi ako okay mabilis po ma-burnout ang mga peke. Isipin niyo, ang plastic mabilis
bilis maubos. Kapag ang kahoy nagiging charcoal pa, mabilis pong ma-burnout 'pag peke ka, pero maging tunay ka, i-surrender mo sa kanya, okey lang 'yan. Pangalawa, eto medyo masakit 'to, ang pagiging Kristiyano ay ng kabanalan pero walang pagbabago. Kaya tawag sa inyo Christian baby, yang matampuhin, 'no, baby Christian tawag diyan 'pag bago pa like example lang, si Pastor Fish 1 month pa lang, pinagalitan ko, "Ayoko na pumunta diyan." Baby Christian tawag diyan. Susuyuin ko pa 'yan, "Sorry na Pastor Fish, ito naman 'di naman mapagalitan, mali nga yung ginawa mo." Pero 'pag 10 taon ka na, 11 years ka na sa simbahan, matampuhin ka pa rin, pabebeng Kristiyano ka na. Sorry, sorry po, sorry mga kaibigan, 11 years ka nang gino-grow sa simbahan, papagalitan ka lang ng isang beses galit ka na. Kristiyano ka pero wala kang teachable heart. Ito yung klase ng tao na relihiyoso sa panlabas, nagsisimba, nagbibihis ng maayos, nagbibigay ng tithes, pero ang ugali ay hindi binago ng Espiritu Santo. Nandoon pa rin ang galit, inggit, bisyo at masamang ugali na ayaw bitawan. Ginagamit lang ang relihiyon bilang maskara. Oo nga, nasa simbahan ka nga. Oo nga, nagbibigay ka nga ng tithes. Pag-uwi mo, sumasagot-sagot ka naman sa magulang mo. Pag-uwi mo, ni paghugas ng plato, ayaw mo. Payag ka nun, praise the Lord ka sa simbahan, pag-uwi mo, pagtanggap mo sa magulang mo, buwisit. Sa simbahan, good job ka, sa bahay, buwisit ka. Mahirap yun mga kapatid. Sorry sa word. Pero mahirap yun. Payag ka sa simbahan ka, isa kang preacher of gospel. Pag-uwi mo, chismosa ka. Di ba? Sa simbahan, isa kang ano ba yan, Sunday school teacher. Pag-uwi sa bahay, nanonood, Mott versus Tipsy D. Sinyo versus Shay. Shay! Grabe naman to siya. Sino champion sa isa buhay? You see? Ginagawa na lang natin maskara ang relihiyon para sabihing banal tayo. Banal ka pala gawin kitang santo eh. Payag ka tawagin kitang banal pero gawin kitang rebulto. Gawin kitang santo. Ididikit ka sa pader. Banal ka pala ginagawa mong maskara yung relihiyon mo eh. Ito sasabihin ko sa inyo, wala akong pakialam sa mga relihiyong meron tayo. Ang tinitingnan ko lang sa tao yung relasyon niya sa Panginoong Hesus. Because in the end of the day, that's the only thing na matter. Bakit dadating ba ang Panginoon para sabihin, "Oh, kayo, ikaw Winter, ikaw lang ligtas." Bakit po Jesus? Baptist ka kasi. Baptist lang ang tunay. Hindi naman ganoon pagdating ng Panginoon. Pagdating ng Panginoon, ang titingnan yung mga yung mga relasyon natin sa kanya, yung pagtanggap natin sa kanya. Kaya wag nating gawing maskara ang relihiyon sa ating mga buhay. Bakit? Roman Catholic ka, Baptist ka, Seventh-day Adventist ka, ganito ka, ano pa ba? Apostolic ka, ikaw na tunay, hindi. Minsan nga okay pa yung mga atheist, alam niyo kung bakit? Kasi sila mismo tanggap nila na hindi nila kilala ang Panginoon. Ikaw sinasabi mo kilala mo ang Panginoon, but the truth is, ginagawa mo na lang maskara yan para sabihing banal ka. Sabi mo kilala at sumusunod ka sa Kanya, pero ang tunay nangyayari sa buhay mo, hindi. Salungat sa mga pinagsasabi mo. Wala kang transformation, kapatid. Sabi pa sa ikalawang Timoteo sila'y mamakunwaring may pananampalataya ngunit hindi naman nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganoong tao. Ano yung mga ano nito? Sulat to ni Apostol Paul para kay sa amin kasi tinatawag namin si Timoteo na sinaunang batang pastor.
sa amin lang naman 'yan, hindi ko naman sinasabi na 'yun yung totoo. Nasa amin lang naman 'yun. Ito yung sulat ni Apostol Paul. Isipin mo pinapaiwas ni Apostol Paul, sinasabi lang daw. So, mag-ingat-ingat po tayo kapatid. Sabi ko naman sa inyo, ay ito na 'to, bash na. Ang tunay na Kristiyano ay may bagong transformation or bagong nilalang. Sabi nga sa ikalawang Korinto 5:17, 'di ba? Kung ikaw ay ilang taon na sa simbahan pero wala pa ring pagbabago sa iyong karakter, kailangan mong tanungin ang sarili mo, nakilala ko ba talaga si Kristo? Totoo 'yan kapatid, totoo 'yan. Hindi po puwede laging baby Christian ka. Ikaw dapat isipin mo 10 taon ka na sa simbahan, 20 anyos ka na sa simbahan, basic, basic knowledge of salvation lang wala ka. Kilalanin mo ulit ang sarili mo, tanungin mo ang sarili mo, kilala ko na ba talaga ang Panginoong Kristo or nandito lang ako kasi maganda yung worship leader? Kilala ko ba talaga ang Panginoong Kristo or nandito lang ako kasi gusto ko maging bida-bida sa pagtugtog ng drums? O gusto ko lang maging part ng worship team o gusto ko lang sabihin ng aking mga magulang na mabait akong bata? Ask yourself, kilala mo na ba talaga si Kristo? Nasa simbahan ka ba because you want to follow Jesus or nasa simbahan ka because you just want to tell everybody na Kristiyano ka at wala naman talagang Kristo sa'yo? Kilalanin mo ulit ang sarili mo kapatid. Ang pekeng Kristiyano ay kontento na sa pagpapanggap. Ang tunay na Kristiyano ay patuloy na binabago ng Diyos. Ayun po ba kami? Eto sasabihin ko sa inyo, ito na-open ko 'to kay pastor, muntik na kay Pastor Chris. Minsan mga kapatid kahit tinatawag niyo akong pastor, sumusuko ako minsan. Alam 'yan ng mga taga-Zion. Kahit ganito ako magsalita dito kapatid, to tell you honestly, hindi ko 'to masasabi kung hindi ko 'to naranasan. To God be all the glory kasi tinuro 'to sa'kin ng Panginoon. Bakit ko 'to sinasabi? Kasi ayoko din itaas ang expectation ninyo na dapat kapag Kristiyano ay lagi kang okey, lagi kang dapat matibay ako, hindi. Always mo lang remember that God is your Father, na kapag nasira ka, 'pag na-broken ka, kaya-kaya ka niyang buuin into a better version. Lord, 'di ko na kaya, tulungan mo ako, isuko mo sa kanya. Always remember God is your Father at ikaw yung clay. Kapag nasira ka, kapatid, kaya kang ayusin ng Panginoon at hindi ka lang niya kayang ayusin, kaya ka niyang gawin in a better version pa kaysa dun sa nakaraan mo. Amen? Sige, last na 'to, promise last na 'to. Medyo pastor, umiiyak na ang aking damdamin, puso. Last na talaga 'to, last na 'to. Ang pekeng Kristiyano ay pumipili lang ng susundin. Utos ni pastor gusto, utos ni mama ayaw, utos ni worship leader gusto, utos ng kapatid na normal lang na tagapakinig ayaw, utos ni pastor ganito gusto, utos ng isang pastor ayaw. Totoo 'to. Let me explain. Baka sabihin niyo napakababaw naman. Ang huling punto ay tungkol sa pagsunod. Ang pekeng Kristiyano ay sumusunod lang sa Diyos kapag komportable, kapag may pagpapala o kapag madali. Pero kapag hinihingi ng Diyos ang pagsakripisyo, pagpapatawad sa kaaway o paglilikod sa kasalanan, doon sila umaayaw. So ano yung point ngayon? May mga pastor ho kasi iba-iba yung nire-reveal ang Panginoon. Pastor Fish here, ako na-observe ko kay Pastor Fish, binigyan siya ng Panginoon ng knowledge sa pagtuturo ng Bible study. Yan yung nakikita ko kay Pastor Fish. Napakagaling niyang mag-explain pagdating sa mga context. Kita niyo naman, kayo, matagal yung nakakasama si Pastor Fish dito. Amen? Napakagaling ni Pastor. Ako mismo, humahanga ako sa talentong ibinigay ng Panginoon kay Pastor Fish. Pero kapag sa akin kayo sumama, wala kayong ibang maririnig kundi purong pangre-real talk. About pekeng Kristiyano, about tithes and offering, about sa first fruit. Kaya ko tinatanong kanina, sino mga nag-first fruit?
Ang tanong, bakit kayo nag-first fruit? Para sa Diyos or hiningi ng pastor? Alam niyo ba mga kapatid, to tell you frankly, tama ba frankly pa, English pa kasi, prangka ba, prangka, frankly pa, yung prank naman yung ano English pa kasi, rekta na lang kasi. Para i-prangka kayo, yung first fruit na binibigay, example, 3,000, kung binili nyo yan ng Pudgy Bar, binigay nyo sa mga bata na nagugutom, with a Bible verse, baka may nabago pa kayo, may madala kayo sa simbahan. Because we're not in the law anymore, we're in the grace na po. Ginagawa natin yung mga bagay na yun just to practice. Pero nasa grace na ho tayo. Kung may extra ho kayo dyan, ipakain nyo na lang sa mga tao. Amen? Ang pagsunod sa Panginoon, ang resulta ho dapat lagi niyan ay nagbibigay ng gloria sa Kanya. Like for example, ikaw, may nanay kang may sakit, may nanay tatay kang pagod na pagod sa trabaho, ikaw may extra kang sahod. Ba't hindi mo na lang itulong sa magulang mo? Ba't hindi mo na lang ipakita na meron kang Kristo, na tumutulong ka sa magulang mo? Always remember, your family is your first ministry. Ngayon binigay mo sa first fruit. Pag-uwi mo, anong ulam? Hanak, kakasahod mo lang, wala kang ulam. Binigay mo na naman sa simbahan mo. Yan ba Diyos na meron ka? Tinan mo, nadamay pa ang Diyos mo. Imbes pinalapit mo ang pamilya mo sa Diyos, mas lalo mong pinalayo. Now tell me, nagbibigay ka pa ba ng gloria sa Panginoon? Nagbibigay ka pa ba ng gloria sa Panginoon? Pag-uwi mo, wala kang pera, binigay mo lahat. Pagbalik, anong ulam? Ha? Wala ka na namang ulam. Binigay mo na naman lahat sa simbahan. Ha? Hindi yan, kulto yan. Pa-Jesus-Jesus ka pa. You see? Nadamay na naman ng Panginoon. Gloria bang binigay mo? Hindi. You see? Ba't di mo na lang itulong sa pamilya mo? Alam mo mga kapatid, kung anong dapat mo gawin kung gusto mo magbigay ng first fruit tuwing January? Alam mo, dapat pag 12:00 pa lang kumakanta ka na ng praise and worship. Unang worship mo sa taon. Unang devotion mo sa unang taon, first fruit na yan. Wala na ho tayo sa law. Nasa grace na ho tayo. Kaya meron na ako share sa Facebook ko Sabi ko, yung mga pastor humihingi pa rin ng 10% fruit. Uy, move on na uy. Basa-basa din ng Matthew. Papuntang Revelation. Diyos niyo marimar naman. Nasa Malakay pa rin kayo. I'm not against in tithes and offering ha. Napakaganda ho niyan. Maging obedient kayo sa Panginoon. Pero dapat to, itama ho natin. Pero bakit ba konektado ang ating 10% or ang ating first fruit sa huling ano natin? Kasi minsan kapatid, kahit alam mo nang mali, kahit alam mo nang ikaw ang dehado sa mga pinaggagawa mo, sunod ka lang ng sunod kasi utos ni pastor. Totoo. Some Christians ganito. Kahit alam na nila papagalitan sila ng magulang nila, go pa rin ng go. Bakit? Utos ni pastor. Sino ba Diyos mo? Si pastor o si Jesus? Alam mo nang papagalitan ka ng nanay mo kapag sumasama ka ng gabi, go ka pa rin ng go. Pastor, hindi ba dapat meron tayong sacrifice? Kung pinalayas ka, paano kung hindi natustusan yung pag-aaral mo? Minsan kasi nililimitahan natin ang ating Panginoon Sunod ng sunod tayo sa pastor, nakalimutan natin na ang Diyos natin ay maintindihin. Nakalimutan natin na ang Diyos natin merciful. Ang Diyos natin is mapagmahal. Sunod tayo ng sunod sa pastor, nakalimutan na natin kung ano yung utos ng Panginoon. Ngayon, sino ang Diyos mo? Si pastor o ang Panginoon? Sino papakinggan mo? Si pastor o si Panginoon? Kapatid, kapag alam mo na mali na yung pinagagawa ng pastor mo, mag-stand up ka. Pastor is not your master. Parehas lang kayo servant ni Lord. Amen?
Hindi ho Diyos ang mga pastor. Hindi ho ako Diyos, hindi Diyos si Pastor Fish. Wala hong Diyos na pastor. Si Jesus lang po ang tanging Diyos. Sunod ka ng sunod sa Kanya, nakakalimutan mo na kung ano ang Panginoon mo. God is merciful. Kasi kapag hindi po ako pumunta ng prayer meeting ng alas 8 ng gabi, baka po kasi mapalayas ako. Pag hindi po kasi ako pumunta, pag hindi po ako sumunod pag hindi po kasi ako sumunod kay Pastor, baka tanggalin ako sa praise and worship. Eh kung siya naman talaga yung totoong servant ng Panginoon, bakit hindi kanyang kayang intindihin? Napapagalitan ka ng magulang mo. You see? Hindi ho lagi na dapat, alam naman natin, hindi ko po sinasabi wag ho kayong sumunod sa inyong mga pastor ngayon na hindi ho, please don't get me wrong. Ang sinasabi ko, lang ng panglatu ninyo. Okay, pag nasa tama at alam mong nasa Biblia mga pinagsagawa nila. Pero kapag alam mo ng mali, lag ako, hello, hello, hello. Hello, hello. Yan. Wag din sumunod sa lag na pastor. Ay, okay na. Okay na, okay na. Sorry, sorry. Yan. At napaka-okay pong sumunod sa pastor because God gave them knowledge. God gave us knowledge, wisdom, um, to do these things. Pero kapag alam niyo na pong mali, wag na ho. Eh, like for example, kapag sinabi sa inyo ng pastor, "Kapatid, sinabi ng aking Panginoon na maghubad ka sa harap ko, gagawin mo?" Kasi bakit? Kasi pastor siya. Kasi siya servant ng ating Panginoon. Hindi, alam mo ng mali. Kailan pa naging manyakol yung pa-Diyos? Amen? Kaya minsan mga kapatid, hindi lang ho tayo sunod ng sunod sa mga pastor. Kapag alam nating mali na, marunong ho tayo mag-stand. Kasi yung mga ganyan ho, ay mga pekeng Kristiyano rin. Amen. And other point of this things is this. Yun po ay ano lang po, parang kung sa motor pa, sidecar lang yun. Kumbaga, stable sa hit. Sarap naman ng utos pang hit. Bawal mo jowain ang worship leader mo. Hindi pa, hindi ko lang, merong sir chance. Lord, pagka pwede natin pag-usapan to. Hindi natin pwedeng pilitin. Hindi natin pwedeng piliin ang pagsunod. Ang peking Kristiyano ay sinusunod ang sariling gusto. Ang tunay na Kristiyano ay nagsasabing hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Kahit sa anong aspekto pa yan. Worship leader ka man, pastor ka man, usher ka man, kahit nasaang ministry ka pa, media ka man, hindi kalooban natin sunod, kundi ang ng Panginoon. Last example, balik tayo sa 10%. Eh, kung sa tingin mo talaga buong puso mo, mag-isa ka, gusto mo talaga ibigay yung 10% mo, yung lahat, gusto mo ibigay yung first fruit mo because you want to sacrifice for the Lord, sarili mo. Ikaw, hindi utos ng iba. Eh, bakit hindi? Ikaw yan eh. You want to make sacrifice for the Lord, go for it. Pero guilty ka lang kasi yung iba magbibigay, ikaw hindi, wag na lang kapatid. Ang masama doon, sinasabi na ng banal na espiritu sa'yo, wag, wala ka ng sardina sa bahay, wala kang pambayad ng boarding house mo, baliw, wag. Magugutom ka, anemic kang hulog mo niyan. Magkakaproblema ka sa atay, hindi. Hindi gusto ko. Kasi nagbigay kasi utos ni pastor eh, yun, nagbigay ng first fruit. Ang kinalabasan, walang pambayad ng boarding house, naging homeless, nagkasakit pa. 2 linggong ng sardinas ang ulam, hindi ka ba naman magkakasakit nun? Fan na fan ka na talaga ng ketchup nun.
Swerte na kung sardinas, eh, 'no? Kunyari di ka naniniwala sa okey na pala kung sardinas. Itlog lagi, di naging manok ka na. Di mali na yung sinasabi nila na nauna yung manok, ikaw pala talagang nauna. Naunang namatay sa itlog, kakaitlog mo. Kakabigay mo ng first fruit, wala ka ng pang-ulam, wala ka ng pangbigas, puro ka itlog, naging sisiw ka na. Yung tawa mo parang sisiw na. Mali ho yun. 'Di ba hindi ho laging gano'n, hindi po lagi tayo sunod ng utos ng mga tao. Always remember kung ano yung utos ng Panginoon at yun lang po yung matter. Kahit anong utos pa po yan ni pastor kapag hindi utos ng Panginoon, 'wag niyo na nating sundin. Because in the end of the day, yung kung ano lang po yung sinabi ng Panginoon, yun yung matter para sa atin. Mga kapatid, ang langit ay hindi mapupuno ng mga taong nagsasabing Kristiyano sila. To tell you honestly, this is the conclusion. Hindi mapupuno ang langit sa mga taong nagsasabi lang na Kristiyano sila. Ang langit ay para sa mga taong kilala ang Diyos at sumusunod sa Kanya. Uulitin ko, ang langit ay hindi para doon sa mga taong nagsasabing Kristiyano sila. Kahit sa atin ngayon dito, malay nyo, lahat kayo mapupunta, ako lang hindi. Malay nyo, preach ako ng preach dito, pero hindi ko naman pala ito ma-apply sa buhay ko. Hindi po mapupuno or hindi po mapupunta sa langit yung mga taong nagsasabi lang na Kristiyano sila. Lag ba ako? Hello? Ayan, yan na pa. Hindi mapupunta sa langit ang mga taong nagsasabi na Kristiyano sila. Ang langit ay para sa mga taong kilala ang Diyos at sumusunod sa Kanya. Huwag tayong makontento sa pagiging member lang ng church. Siguraduhin natin tayo ay member ng pamilya sa Diyos sa pamamagitan ng totoong pagsisi at pagtanggap kay Kristo. Hindi pwede purong, member ako ng Light Church, member ako ng Baptist, member ako ng Seventh-day Adventist, member ako ng Roman Catholic, member ako ng Apostolic, mapupunta ako sa langit. Hindi. Kung ikaw ay hindi member ng pamilya ng Diyos, hindi ka mapupunta sa langit. Yan ang katotohanan. Amen? No, hindi pwede purong member lang ng church. Siguraduhin natin tayo ay member ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng totoong pagsisi at pagtanggap kay Kristo. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa at sa katotohanan. Amen. Ayan, sasabihin, Pastor, I want to have a debate with you. Why? Kasi nagpapalaganap ka ngayon ng kingdom gospel kung saan gawa. Hindi ko sinasabing na through actions maliligtas ka. Ang sinasabi ko lang, kung ikaw ay totoong mayroong Kristo, no? Hindi nakikita sa buhay mo. Mismong katawan mo ang gumagalaw. Mismong tao nakikita yung mismong tao nakikita sa buhay mo. Ay, ito si Senpai Kristiyano. Ay, ito si Senpai may Kristo. Nakikita sa buhay niya. Amen. Eto, hamon. Tanggalin na natin ang mga maskara natin. Pwede, pwede ba natin tanggalin na yung mga maskara natin? Ako kasali ako dun. Kasali si Pastor Fish. Kasali ka Senpai. Kasali tayong lahat. Lumapit tayo sa Diyos ng totoo. Aminin ang ating pagkukulang at hilingin ang kanyang biyaya na bagula sa loob at sa labas. In this 2026, maging New Year resolution natin to. Pupunta sa simbahan kasi sumusunod sa Diyos. Hindi lang kasi part ka ng church na yon. Hindi ka pumupunta sa simbahan kasi part ka lang ng ministry na yon. Kasi part ka lang ng church na yon. Hindi na hong pagsisimbayan ang tawag ko dyan, obligation. Pumupunta ka kasi nagpupuri ka, sumasamba ka, at gusto mong matuto ng salita ng Panginoon. It's not just an obligation. Magpe-preach ka dahil hindi magaling ka kasi ginamit ka ng Panginoon. Remove na natin ang maskara na yan. At suriin na natin ang ating sarili. At tulad ng sinabi sa Kalawang Korinto, siyasatin na ninyo ang inyong mga sarili
kung kayo'y nananatili sa pananampalataya. At kayo lang din po makakasagot niyan, mga kapatid. At kayo lang din po ang makakatanggal maskarang meron tayo ngayon. Tayo lang din po ang makakatanggal diyan. Hallelujah and praise the Lord sa mga wala na at tuluyan ng nagtanggal. Hindi ko po sinasabi iilan lang meron nito, kahit ako po. Kahit ako po. Dati nagdadala ako ng gitara sa school. Ano hindi not to praise the Lord. Oo, praise and worship kinakanta ko pero nagpapasikat lang ako dun sa hagdan. Kaya akong gitara eh. Ah, bar chords pa. Pero not to praise the Lord. Gusto ko lang magpasikat. Hindi ko po sinasabi sa ilang tao lang to. Kasali ho ako dyan. Kasali ho tayo lahat. Sa mga may nagtatago pang maskara dyan, tanggalin na ho natin. At maging totoo tayo sa ating pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Because in the end of the day, matter dyan is yung relationship natin sa ating Diyos. Hindi yung mga pinagsasabi natin. So sana, ano yan? Ito yung pinaka nagustuhan ko ngayong gabi sa mga pinagsasabi ko. Kristiyano sa Facebook, there's trapper sa TikTok. So dapat hindi na ganon. Pag Kristiyano sa Facebook, Kristiyano din sa TikTok. No? Kung Kristiyano sa Facebook, Kristiyano din sa Instagram. So, naway pagkatapos nito wala na pong no, naway po pagkatapos nito, wala na hong wala na magtatagay ng gin bilog. Pag titimpla, Pastor Fish, umaapoy-apoy pa, firebender. No? Siguro, papayag na lang siguro si Pastor, wine, gawa sa grapes, yung puro. Oh, 4 kantos, alam na alam ni Pastor Fish, Halatang bago nakilala ang Panginoon, ano din, suki din sa lamesa, 4 kantos, yung mga pangalan ng ng mga gin dati, oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi lang 'to para sa inyo 'tong preaching, para sa atin 'to lahat. So, pagkatapos ho nito, ay wala na hong gano'n, 'no? Tuluyan na tayong sumuko sa ating Panginoon. Ibigay na lang natin sa kanya lahat. And let God's will. Hindi ko sinasabi pagkatapos ho nito magiging sobrang perpekto niyo na ho, baka lalagpas ho kayo sa langit niyan. Isipin niyo nandun kayo sa langit, lumagpas pa kayo kasi pagkatapos ng preaching na 'to, grabe. Ayaw niyo ng mag-ano, gusto niyo ng mamuhay ng sobrang perpekto. Hindi ko sinasabing gano'n. Darating at darating po talaga na medyo matitiso tayo. Ano ang sinabi ng ating Panginoon na ang daanan ay hindi gano'n upside down ang ating daanan, 'no? So, matitiso't ang maganda ho diyan, kapag tayo'y natitisot, alam natin kung kanino tayo lumalapit. Kanino? Hindi sa gin bilog, hindi sa Cuatro Cantos, kundi sa ating Panginoon. 'Pag natitisot tayo, namomroblema tayo, alam natin kung saan tayo lalapit. Kasi alam natin hindi tayo peke. Amen? Lumalapit tayo sa mainit niyang pagmamahal. So, gano'n talaga ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid, 'no? Eh, ngayon nakamaskara pa, pero it doesn't mean huli na ang lahat para sa'yo. Hindi porket tinawag kang peke ngayon dahil nakamaskara ka pa, hanggang diyan ka na lang. Baka kasi may matamaan dito na umiinom pa rin, ta's sumuko na lang, ayaw na lang. Ang ginawa dahil nalungkot sa preaching, mas uminom, hindi naman gano'n. Hindi naman porket tinawag kang pekeng Kristiyano ngayon, yun na huli para sa'yo. Amen? Magagamit at magagamit ka ng Panginoon, trust me. Trust me, kapatid. Hindi ka naman talaga peke, Alam mo kung ano yung peke? Yang maskarang suot mo. Tanggalin mo yan, hindi ka na peke. Kasi yan na yung tanging bagay nagpapaka-peke sa'yo. Remove it. Isuko mo sa Kanya. And trust me, mga kapatid, hindi ka na magiging peke. And to God be all the glory at maraming salamat sa preaching na ito. Let's pray for our preaching in this evening. Okay po ba lahat? First fruit Sa mga nag-first fruit dyan, huwag po kayong mapikon sa akin,
okey na 'yan. Tapos siguraduhin hindi puro itlog ang ulam, Kasi kung puro itlog kunin niyo ulit dun sa church nandun pa yun, hindi pa yun nade-deposit sa bangko. Ano pa lang ngayon, Tuesday pa lang, hindi pa yun, binibilang pa lang yun ng ng mga treasurer sa church. Yung mga nagbigay diyan ta's noodles pa yung ulam. Naku, kunin niyo muna 'di ba, pastor, balik niyo muna yung 50% pastor, pastor wala na talaga. 3 araw ng sardinas pastor. Pagkatapos sa pastor baka hindi na tayo magkikita sa Sunday, sa hospital na. Puwede ba puwede ba puwede ba i-GCash mo na lang yung 50% pastor, bawi na lang, ilista mo na lang muna. Medyo hindi kaya pastor, yung tawa ko pastor nagiging sisiw na, 'no, maiintindihan ki hindi, kidding aside mga kapatid, kidding. Baka kasi medyo nasasaktan na, pasahin natin konti. So sige, let's pray mga kapatid. Father God in heaven, thank you so much for this message na ibinigay niyo po sa'min ngayong gabi Panginoon. Maraming salamat Panginoon to remind us once again sa bagong taon na 'to, sa 2026 Panginoon, thank you ngayon pa lang Panginoon, ni-remind niyo na po kami Panginoon sa mga maskarang suot namin Panginoon. And in this evening Panginoon, tatanggalin namin 'to, babasagin Panginoon, and let your will be done na Panginoon sa mga buhay namin Panginoon. From now on Panginoon, tanging daan papunta lang ho sa inyo Panginoon ang aming tatahakin Panginoon. Pupunta kami sa simbahan Panginoon, not just to impress people, para lang sabihin Kristiyano kami, kundi pumupunta kami Panginoon, kundi dahil Kristiyano kami Panginoon. Ikaw na lang po ang tanging rason kung bakit kami nagmi-ministry. Ikaw po ang tanging rason Panginoon kung bakit kami umaawit, nagpi-preach, nagte-testimony, nagve-verse of the night Panginoon, nag-i-scripture reading, nag-o-opening prayer Panginoon, nagpe-preside at ikaw lang Panginoon. Not to impress people Panginoon, hindi para sabihin may lakas kami ng loob, hindi para sabing banal kami Panginoon, ginagawa namin lahat 'to Panginoon dahil sumusunod kami, dahil aming Panginoon. Maraming po, and kami po'y nanalangin sa pangalan ni Jesus at sa banal na Espiritu. Amen and amen and amen. So, to God be all the glory, and nawa'y may natutunan po tayo sa preaching natin ngayon. God bless everyone and a blessed evening po. Thank you so much. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounded me in every season. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest praise. What can separate me now? Oh, you go before me. You shield
above my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross above my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. The grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? You turned the veil, you made a way. When you said that it is done, you turned the veil, you made a way. When you said that it is done. And when the earth fails, falls from my eyes, and you stand before me, I know you love me. Oh, I know you love me. At the cross above my knees, where you love me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross above my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You turned the veil, you made a way. When you said that it is done, you turned the veil, you made a way. When you said that it is done, you turned the veil, you made a way. When it is done, you turned the veil, you made a way. When you said that it is done. All the praises and glory are unto you, O God. Lord, we thank you, we glorify you, and we worship you tonight, Father God. Tulungan niyo po ang bawat isa sa buhay na nilalaban namin, Panginoon. Tunay nga, Lord God, ang iyong kabutihan, ang iyong pagnaran ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, tulungan niyo po nawa ang bawat isa, Lord God, na mamuhay ng naaayon sa iyo. Sa iyo lahat ng papurit parangal na tanging sa iyo lang, O Diyos. In Jesus' name, Amen and Amen. Ayun, magandang gabi mga kapatid. Maraming salamat Pastor Wenternosa sa salita ng Diyos na iyong ibinahagi sa amin sa gabi nito. And maraming salamat din ating ina sa awiting iyong inalay para sa atin. Napakaganda ng salita ngayon, no?
It's a reminder to all of us to examine our faith kasi ang totoong Kristiyano nakikita sa buhay niya si Kristo at ang lahat ng ating mga ginagawa ay naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ngayon po, dadako na po tayo sa ating insights. No? Sa mga gusto pong mag-insight naman nasa upuan, please cheer up, no? And sa mga nasa baba, you can type amen po sa mga gustong mag-insight. And si Ate Verb, si Ate Verse daw. Ate Verse, pwede ka pong umupo po. Ate Verse, gusto mo ba mag-insight, Ate Verse? Nag-amen kasi si Ate Verse. Ayun, sa mga nasa upuan muna tayo. Cheer up po sa mga gusto mag-insight naman nasa upuan, no? Ayun si Bebe Kaz. Ayun, Kaz, whenever you're ready, the mic is yours po. Hello po, good evening po sa ating lahat. So, thank you po sa napakagandang word ngayong gabi, Kuya Winter. So, ang natutunan ko po ngayong gabi is wag po nating dayain ang ating mga na hindi po sapat ang mukhang banal kung ang puso po natin ay malayo sa ating Panginoong Diyos. Hindi po porket member ka ng church ay ligtas ka na, ay Kristiyano ka na. Kasi po sa panahon natin ngayon, ang dami pong mga peke sa mundo, tama po yon. So, suriin po natin ang ating mga pananampalataya, hindi po yung image natin, kundi ang katotohanan ng buhay natin kung sino tayo. Kung si Kristo po ay nasa iyo or nasa atin, makikita po natin hindi lang sa salita, kundi pati na din po sa mga desisyon, ugali, at mga gawa natin. So, mga kapatid, tanggalin na po natin ang ating mga maskara. Ilabas po natin kung sino tayo. Magpakatotoo po tayo kasi kung patuloy tayong magtatago sa ating mga maskara, lalabas at lalabas pa din po talaga yung totoong tayo or kung sino talaga tayo. Tandaan po natin mga kapatid na mas mahalaga po ang pusong binabago ni Panginoong Hesukristo kaysa sa mga papuri na bigay ng mga tao. Ayun, thank you, Bebe, because sa iyong insights na ibinahagi sa amin ngayong gabi, no? Ate Keye, whenever you're ready, the mic is yours po. Hala, nag-cheer up lang talaga ako kay Kaz ba? Pero meron naman ako onte lang. Gulat ako, Kuya Sir. Ano ba yun? Ito, meron si Pastor Fish. Na-miss ko na yun si Pastor Fish mag-word. Meron sinabi si Pastor Fish kanina na tumatak talaga sa akin. Ito yung hindi maililigtas ang hindi kasama sa pamilya niya. Ay, sorry po. Hindi maliligtas ang hindi kasama sa pamilya niya. So ngayon, tatanungin natin, paano ka makakasama sa pamilya ni Lord? First thing you need to do, you need to have a relationship with Jesus Christ. That's the first thing that you need to do. First thing that you need to do is recognize Jesus Christ in your life. The next thing that you should do is to have your life reflect Jesus. Hindi yung sabihin mo Christian ka, pero yung buhay mo, sino yung nare-reflect. Kasi malalaman mo talaga, kung malalaman mo talaga kung sino talaga ang tunay na Kristiyano by the way na sa paanong paraan ba tumatakbo yung buhay nila. Halimbawa, merong isang taong sasabihin sabihin natin kaibigan ko, sasabihin ng kaibigan ko, Kristiyano siya. Pero andun yan yung sinasabi ni Kuya Winter kanina, na nagtuthirst trap sa TikTok. Ayan, nagtuthirst trap sa TikTok, pero naniniwala siya kay Jesus Christ, diba? Nagsisimba siya, kapag nagsishare ako ng word, nag-i-incite man siya ba? Pero kapag walang kaharap na Kristiyano, ayun, andun sa TikTok, nagtuthirst trap. Andoon sa mga kaibigan, kahit ano sinabi na hindi naman nakakagalak sa Lord. So yun yung pinaka kailangan nating i-apply.
mabilis sabihin na isa kang Kristiyano kasi kapag sinabi mong Christian ka, it means that you believe in Christ. Pero yung tanongin natin, are you a follower? Are you a servant? Yung sinabi ni Kuya Fish kanina, are you a servant? Mabilis sabihin na Christian ka pero mahirap sabihin that you are a follower of Christ. Kasi I think that's di mahirap siya, honestly. It really is hard, pero so, napaka-worth it. Napaka-worth it na pag-follow kay Christ. Wala kang marami mang mawawala sa'yo, pero marami rin yung babalik sa'yo. Kasi alam nyo guys, diba, palagi meron yung tawag doon, to live is Christ and to die is gain. Kaya kapag meron kang Jesus sa buhay mo, meron ka ng contentment sa buhay mo. Kaya, I think that's the very, Christian Gospel Outreach stuff gusto. Diba? Kaya yun yung kailangan natin i-apply sa buhay natin as a Christian. Kailangan natin dalhin si Jesus sa every step. Kung halimbawa merong mga bagay na hindi naman necessary gawin, huwag gawin. Halimbawa, sumabay sa uso, hindi naman necessary yung gawin, kaya huwag gawin. Yan din yung yung nag-testimony ako, diba Kuya Fish, na na nung nag-testimony ako na tawag doon, sabi ko yung New Year's resolution ko, if hindi niya mag-glorify, kapag halimbawa gagawa ako ng isang bagay tapos hindi naman niya mag-glorify si Jesus, I don't have to do it anyways. Kasi what for? Bakit ko pa siya gagawin? If it's not glorifying Jesus, diba? Para saan ko pa siya gagawin? If I am living for Christ and not for the world. Yan din yung isang bagay. Pero baka sabihin na iba dyan, paano yan, Ate Kay? Yan? Palaging si Jesus na lang? Yes. Palaging si Jesus na lang? Yes. Kasi you have to surrender. And yung palaging sinasabi ni Kuya Fish, 95% surrender is not surrender at all. Kaya you need to fully submit. And by the means na fully, kailangan 100, hindi kailangan 99%. Kailangan 100. Kaya yun din yung yung pinapractice ko siya. Yes, I'm working on it. Though may mga times talaga that we may stumble, pero ngayon sinabi rin ni Pastor Winter kanina, ang importante, tumatakbo ka kay Lord. Okay lang umiyak, basta tumakbo ka kay Lord, isurrender mo kay Lord. Nire-review ko yung sarili ko. Feeling ko kayo nakausap ako ng Holy Spirit sa sarili kong boses. Nire-review ako ba? Pero yun nga, yun yung kailangan nating yun yung kailangan nating i-practice. Huwag tayo maging Kristiyano sa salita lang, kundi sa akma, kundi sa gawa. Yung tipo na kapag kakausapin tayo ng ibang tao, yung sasabihin nila sa atin, alam mo, I see Jesus in you. I see that Jesus glow. Yan yung gusto ko eh. I see that Jesus glow. I see that Jesus glow by the way that you handle things. I see that Jesus glow by the way that you live your life. Yan yung kailangan natin. Kasi, can we only say that we are really in Christ if nagre-reflect si Christ sa buhay natin? Ganun yun. Kaya let's strive for that. Let's not settle sa kung ano. Ang daming truth na masasakit talaga. Ang daming knowledge, ang daming mga kailangan pa nating malaman. Ako actually, ang dami ko talagang nalalaman pa. Ang dami ko pang hindi alam. Which is yung ko talaga yung nilook forward ko na alamin kasi I want to know God deeper. Kasi nasa surface level pa lang yung alam ko sa Kanya. Napakaraming bagay pa ang hindi ko alam. Kaya we need to know Him. We need to abide in Him deeper. Para makita ng tao yung Jesus glow. Tapos isa pa, lahat ng sinasabi, lahat ng nalalaman natin, kailangan ina-apply. Hindi hinahayaan lang dyan. Hindi yung hinahayaan lang sa isip mo na, okay, alam ko to. Pero ang tanong, ina-apply mo ba? Yan, isa rin din yan. Mahirap siya. Pero kakayanin, diba? Kasi, yun? Yung shinare ko rin to sa mga bata nung nakaraan sa dito rin. Sabi ko sa kanila, mahal niyo ba si Jesus? Sabi nila, oo. Tapos sabi ko, alam niyo ba, pag mahal niyo yung isang tao, ayaw niyo 'di ba na nakikita silang masaktan?
So sa ano rin ni Jesus, sa relationship din natin kay Jesus, it's the same as that. Nasasaktan si Jesus kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Kaya there will really be changes. Nagkakaroon talaga ng pagbabago na titigil na ako na gawin ko to kasi alam ko nasasaktan na si Lord. Hindi yung titigil ko na gawin to kasi kasi dapat ganito yung Kristiyano, kasi ganito yung tingin ng tao sa Kristiyano, dapat hindi to ginagawa. Changing yourself, you should change yourself, hindi para sa tao, kundi para kay Lord. Isa yan. Ganun yon. Hindi yung magbabago ka para sa tao, kundi para kay Lord. Hindi ko alam kung kanino ko to sinasabi. Pero ganun yon. Kaya maging self-aware. Yun din yung 'di ba, yung kung hindi ako nagkakamali si David. Meron siyang self-awareness. Yan yung strive natin na kunin. Kailangan meron tayong self-awareness. Yan. Tapos, yun nga, na kailangan mag-reflect sa buhay natin si Jesus, hindi yung magre-reflect yung sarili nating buhay. And 99% submission is not fully submission. Kaya by the means of following Christ, you need to live your life 100% na tungkol kay Jesus, hindi tungkol sa buhay mo. In order for you to accept salvation, kasi salvation is free, di ba? Salvation at unreal. So yun lang Ayun, po. thank you, God Ate bless po. Kay. Sir Fish, the mic is yours po. Very good. At binigyan mo ko ng time. Ayun. Thank you, Brother Senpai. And thank you kay Sister Kaya. Gusto ko magpasalamat kay Pastor Winter. Grabe. Though yung mga words is nakaka-offend. But it's okay. Okay, hindi natin pwedeng i-sugarcoat yung word ng Panginoon because that's the truth. Okay? If na-offend tayo, well, tanggapin natin yan. Bakit ba? Bakit ba natin hindi kayang tanggapin? Sobrang tagal na din nating na-offend si Lord eh. Tinatanggap nga ni Lord eh. Tayo pa kaya? No? So, again, thank you Pastor Winter at thank you sa ganitong message. Ito may maraming natamaan but nag-i-echo ba? Sorry. Kumakanta kasi ako kanina. Ayun. Now, yung insight ko dito is yung warning ni Paul sa 2 Corinthians 13:5, no? It cuts straight to the heart, no? Tumatago sa puso. Kasi bakit? Tama nga 'yun. Marami na tinatawag yung kanilang sarili na believers but they are living behind a mask, no? Ano bang ibig sabihin talaga nun ng living behind a mask? Pretending faith, no? Pretending faith while Jesus Christ is not truly in them, no? Nagpapanggap na faith, no, while Christ is not truly in them. Now, ano yung pinaka-offending truth dito? The offending truth is this: your religious activity, yung good works, and yung mga spiritual words, no? It always remember that it cannot replace the presence of Jesus in your life. And if Jesus Christ does not dwell within, no, walang maskara, no matter how convincing, na makakapag ang tawag dito? Na makakapag full, kumbaga, hindi ko ma-explain sa Tagalog, no? So walang maskara, no matter how convincing, can fool God. Hindi natin maluloko yung Panginoon. And sa verse natin, ito po yung calling talaga sa atin. We have to stop pretending. Get honest, no? And at the same time, let us examine kung ano ba talaga yung totoong kondisyon ng mga puso natin. Because again, true faith is not what we show to others, but what mga kapatid.
Napakaganda ng insight kanina eh. I mean, napakaganda ng message. So, when we stand before God, no, nothing stays hidden. But yung tanong, will He see a mask? Or will He see a life truly unmasked? Marked by the presence of Christ living with us. No? Ano nga ba? No? Ano nga ba yung makikita? Maskara ba? Or yung buhay na hindi nakasuot ng maskara pero may mark ng presensya ng may presensya ni Jesus Christ na nasa loob natin or isinasa buhay natin. Napakaganda. And alam niyo yung pinaka-tumatak sa akin, yung yung sa first fruit talaga, yung sa first fruit, no? Ano ba talaga yung purpose niyo pag nagbibigay ng first fruit? Bibigay niyo lahat? Kahit na yung yung sitwasyon ng, let's say, yun nga, yung sitwasyon ng pamilya mo is kailangan talaga kailangan ng financial support, ganun. Unahin mo pa rin ba yung first fruit? Paano mo mag-glorify yung Panginoon nun? Sino ba yung gino-glorify mo? Yung sarili? Always remember that we always fall short in the glory of God. And yung ating righteousness, it just like rags, kumbaga. No? It's just like rags. And again, let's unmask, Wag na po natin suotin yung maskara na to. Let's unmask, no? And dapat when we unmask, yung nakikita sa atin is hindi yung mga sarili natin. Yung mga nakikita dapat sa atin is Jesus Christ, no? Hindi yung sarili natin. It should be Jesus Christ who is living in our lives. Because what you wear on the outside cannot replace who lives on the inside. And when Christ lives in us, nakikita po yan sa araw-araw na buhay natin in how we respond kung tayo'y nasasaktan, in how we deal with sin, and how we treat people. Katulad na lamang ng sinabi ni Pastor kanina. Sa Facebook, Christian, sa TikTok, thirst trap. Nako. And again, one last thing mga kapatid. Last na to. So yung reminder ng verse talaga sa atin is that faith is not about wearing a spiritual mask, but about the real presence of Jesus shaping in our lives from the inside and out. Maraming salamat po. Ayun, thank you, Sir Fish, sa yung insights na. Sir Dre, yuhu! Andiyan ka po, Sir Dre. Ayun, Sir Dre, the mic is yours po. Hello po, good evening. And thank you po sa time. Thank you po doon sa message po from Sir Winter. Ayan. And doon din po sa second message ni Sir Fish. Hindi, joke lang. Ayun po, gusto ko lang pong mag-share ng onte about doon po sa pinag-aralan na text, no? 2 Corinthians 13:5. Kasi po madalas din na sa amin na discuss po yan sa Bible studies and preaching sa aming church. Ayun po, yung warning nga po din siguro medyo mag-align ako din dun sa comment ni Sir Fish, no? Natumpak na yung mga points. And doon din sa original message yung kay Sir Winter. Yun nga, yung warning ni Paul, no, doon is about sa mga Corinthian believers, no? Kasi if nabasa natin yung 1 Corinthians up to 2 Corinthians, no, makita natin na may mga believers doon na nagawa sila ng grievous sins, no. If ilalahad natin, no, meron doon na relasyon siya doon sa parang stepmother niya, yung naging asawa ng father niya kasi namatay yung mother, nag-asawa ng panibago, tapos naging karelasyon ng anak. So, may mga nangyaring immorality doon, no, sa Corinth, and dahil doon, nag-warning si Apostle Paul na kailangan magkaroon ng discipline. And doon yung sa warning niya sa verse na tinalakay po kanina. Ayun nga, yung warning ay if hindi magre-repent, no, or hindi magbabago ng ways, yung mga yon ay
ah, harapin nila yung judgment ng Diyos, and yun po ay through sa administration ni Paul, 'no, doon sa Corinth, kasi siya yung nag-oversee nung churches doon, eh. So, yung application nga po nun, 'no, na ano nila Sir Winter, Sir Fish, na ah, yung pagiging Christian ay parang sabi po ni Martin Luther, if kilala niyo si Martin Luther, tayo po as Christian ay saved by faith alone, 'no, by faith lang, wala ng iba. Not by obedience to the law, not by works, not by performance. Before or after maging Christian, it is by faith and faith alone. Pero yung faith na yun, sabi ni Martin Luther, hindi siya mananatiling alone. No? Hindi siya mananatiling alone. Nagkakaroon siya ng result. And yung result na yun, yun po yung diniscuss kanina nila sir, no? Na ito ay magre-reflect sa ating buhay. So, hindi siya, we claim na Christian tayo sa isang banda, then sa other part ay hindi nagtutugma na yung claim natin sa nakikita sa atin panlabas. Though hindi rin naman nabe-base sa panlabas lang yung pagiging Christian. No? Katulad ng Pharisees, sabi din ni Sir Fish na yung religious activities, no, yung mga Pharisees, yun yung inaano sa kanila ni Jesus, na yung labas ay inaano nilang malinis, no, sinusure nila, but yung loob, no, puno ng dead bones, sabi ni Jesus. Ibig sabihin yung mga evil ways. So, dapat ano siya, balance siya, no? Hindi po superficial na panlabas lang yung nakikita, no, parang pinipeke nga natin. Tulad nung sabi kanina na nagsusuot tayo ng mask, no, like the Pharisees. But hindi rin siya puro ano lang, kumbaga nilaleglag rin natin yung mga panlabas, like yung proper behavior para sa isang Christian, paano ba, no? Tulad yung mga sinabi niyo kanina, yung regarding TikTok, Facebook, no? Kasi dahil nga napag-isa na tayo kay Kristo by faith, no? By faith lang. And we are changed from inside out. Dapat nire-represent na sa ating life. So dun yun ano siguro, no? Kasi yung pagiging Kristiyano naman ay hindi siya based sa morality, no? Yun sa good, yun sa good works, no? Good deeds. And hindi rin naman siya empty faith, na may faith ka nga but it doesn't it doesn't reflect your outward deeds, no, your outward doings in your life. So yung life mo that ano siya, kasi yung faith, no, biblically ay gift siya. So if we are really in the faith, tulad ng sabi dun sa text, babaguhin niya nga tayo and hindi natin talaga siya mapepeke. So yung mga nag-fake nun, kalaunan ay magi-give up din dun sa pretension nila, no? So hindi forever yung great pretender tulad dun sa kanta. Mag-give up yon, kasi yung faith na galing sa Diyos ay everlasting siya, na mananatili hanggang uli. So yun lang po. Thanks. Ayun, maraming salamat po, no, sa lahat ng nag-insights, no, and mabuhay po ang salita ng Diyos. Yan po, dadako na po tayo sa ating announcement po. Wait lang po, lalapag ko lang. Ayun, narito po ang aming mga gawain, no. Tuwing Monday po ay nagkakaroon tayo ng gospel sharing po. Dito po ay nakakarinig tayo ng magagandang balita na nagmumula sa salita ng Diyos. Start po siya 8 p.m. po. Dito po sa gospel sharing, kung hindi pa po namin napupuntahan ng inyong mga family BR or personal BR, pwede po kayo magpa-schedule sa amin, no. You can message me directly po, no,
para ma-schedule natin yan. Kung nahiya naman kayo sa akin, pwede po kayo mag-message sa officers ng Zion po. And po, start po siya 8 p.m. po. Tuwing Tuesday and Sunday naman po, nagkakaroon tayo ng Awaken Night. Tulad ng ginawa natin ngayon na malalim na usapan about Bible. At tulad din ng mga ginagawa natin sa kanya-kanya nating churches. Start po siya 8 p.m. po ng gabi po. Dito rin po pwede ko yung magpa-schedule no kung napuntahan na po namin kayo sa gospel share. Napuntahan na po namin yung BR nyo or family BR no ng gospel sharing. Pwede na po kayo sa Awaken Night natin. Start po siya 8 p.m. po. Then sa Wednesday naman po nagkakaroon tayo ng spiritual series night dito po. Nagkakaroon tayo ng one-on-one interaction with the preacher no. Yung preacher natin dito ay si Sir Fish no. Itong katabi ko. Start po siya 7:50 p.m. po. Dito po sa Family BR ng Zion. Tuwing Thursday naman po ay nagkakaroon tayo ng prayer meeting dito po. Tinuturuan tayo paano manalangin, kanino manalangin, at bakit need manalangin. Dito rin po ay tumatanggap tayo ng prayer items po. Kaya kung meron man kayong mga gustong ipag-pray no, pwede nyo po yung i-message sa atin at sabay-sabay natin yung ipag-pray sa gabi na yan. Ay, message nyo po yung yung office ng Zion or members or kahit sa amin mga Jesus workers po. Set po siya 8 p.m. sa Family BR ng Zion po. Ganito talaga kung set ito mabilis. Sorry. Friday po. Sa Friday naman po ay nagkakaroon tayo ng seal group po. Dito po ay tinuturuan tayo paano mag-devotion na. And nakakarinig din tayo dito ng mga testimony kung paano naging mabuti ang Panginoon sa buhay nila. Set po siya 7:40 p.m. sa Family BR ng Zion. And Saturday and Sunday po ay nagkakaroon tayo ng Kedge Venture Puno. Dito ay tinuturuan natin yung mga bata na 15 below. Kaya kung meron man kayong anak-anakan dito sa WePlay, wag po kayong mahiyang idulog yan sa family ng Zion na para habang maga pa ay maturuan na sila kung si Kristo at sa mga salita niya. Start po siya 3 p.m. po. Pero sa ngayon po, hindi pa po wala pang exact date no kung kailan kami babalik kasi hindi pa mga teachers sa meeting nila. Then, Saturday naman po ay nagkakaroon tayo ng spiritual series night. Dito po, maaga siya. 5 p.m. po siya nagsisimula. Sa Family BR po siya ng Zion. Yung Bible study naman sa BR ko, ay postpone muna siya. Ayun lang po. Next po ay meron pala kaming magandang balita para sa inyo, no? Ang Zion po ay recruiting ng Jesus workers po. Ang Jesus workers po, ito po yung mga taong wala sa family ng Zion pero hindi siya naging hadlang para maglingkod sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-presider, pagkanta, pag-word, pag-opening prayer. Kaya kung meron man kayong mga ganong talento, no, huwag po kayong mahihiyang i-message ang ating head ng Jesus Workers na si Ate Zia or sa akin po na assistant head ng workers para ma-guide po namin kayo sa ating gawain. Kaya ano pang hinihintay nyo? Join our team, serve with purpose and passion, build community and faith, make a real impact, and grow spiritually. Ayun lang ba, no? Ayun lang ata. Paalala lang po, no, lahat ng ating mga ginagawa dito ay hindi po para parangalan ang Family BR or BR or sino mang tao dito sa WePlay, no? Ang ating goal dito ay to make Jesus known. Ayun lamang po. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon, dadako na po tayo sa ating closing prayer. Tinatawagan ko na po si Kaz. Kaz, whenever you're ready, the mic is yours po. So, good evening po mga kapatid. Let us pray. Aming Diyos na tapat at banal, maraming salamat po sa programang ito na iyong ginamit upang gisingin ang aming mga puso. Sa pamamagitan ng iyong salita, tinuruan mo kaming humarap sa katotohanan na hindi sapat ang anyo ng kabanalan kung wala ka sa aming kalooban. Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahon na suot kami ng aming mga maskara. Sa mga pagkakataong mas pinili naming mabukang tama kaysa totoo sa iyo. Tulungan mo kaming suriin ang aming mga sarili at hubarin ang lahat ng hindi kalugod-lugod sa iyo. Naway si Kristo ang tunay na makita sa aming mga salita, kilos at pamumuhay. Sa aming pagtapos ng programang ito, naway dalhin namin ang aral na natutunan namin ngayong gabi.
Huwag mo po kaming hayaang manatili sa panlabas na pananampalataya lamang, kundi akayin mo kami sa isang buhay na tapat, dalisay, at ganap na sumusunod sa iyo. Ikaw ang patuloy na humuhubog sa aming mga puso hanggang ang aming buhay ay maging buhay na patotoo ng iyong katotohanan. Maraming salamat po sa iyong presensya sa programang ito. Sa iyo namin ihinahabilin ang lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ayun, magandang gabi mga kapatid. No? Maraming salamat sa ating Panginoong Diyos at maraming salamat sa kanyang salita. Maraming salamat din sa lahat ng mga umattend sa ating gawain. Naway sa susunod na gawain natin ay sama pa rin tayo. Sabay-sabay po tayong lumalim sa ating Panginoon, sa salita niya at sa kanyang pagmamahal. Ayun lamang, God bless you with your family mga kapatid. Hindi man ako si Jessica Shaw, pero kayo lilipad na po. Uwi! Okay,